Bilang dating kasama ni Franz Castro, kaya niya ba talagang gawin yan? Transparency na sinasabi niya? Padagdag din sa tanong ha, padagdag sa tanong, yung challenge na yan, kasi sa Central Committee nang galing yan, di ba? So ano yung goal niyan, Eric? Ipalabas nila double speak yan eh. Yeah, double speak. Ipalabas nila, Ma'am Lorraine, Miss Inabador Franco, that they are on the higher moral authority because they do not corrupt their funds. Yeah, Yun ang purpose niyan. Excuse me, Franz Castro, ha? Saan nyo napunta yung mga sabi nyo hindi kayo tumatanggap ng DAP? Nagte 10% kayo. To 12%, to 15% sa mga kontraktor nyo. Excuse me, ha? Don't ask me kung saan ko nakuha yun. Bayan muna kaya kami bago maging NPA. Humihingi kayo ng mga tag 10 to 15% sa mga kontraktor nyo. At alam namin yan sapagkat doon na pupunta ang SOP ng NPA. Kaya huwag kang magmaang-maangan o magmalinis-malinisan. Kaya ang challenge ng mamamayan, come to the program of Laban Kasamang Bayan. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, saan nanggagaling itong lakas ng loob mo? To show off sa Congress na handa ka magpabukas ng libro. Sige nga, buksan natin lahat ng inyong mga gastos. Sana pupunta, titingnan namin sino mga consultants nyo. At ma-identify talaga namin yan sino mga involved dyan. Sige So, nga. may question ako kasi natatawa ako kasi. So, bali ang sinasabi niya, Ina, no, na open siya. Yes. Open siya for... Sinasabi niyang mapagkakatiwalaan siya in short. So Eric, di ba, ang strategy ng CPP dyan na natutunan ko, may soundbite. Meron siyang sinabing parang ang ganda. Yes. Tapos gagawa sila ng products, lalabas yan sa media na ang papalabasin, yun, parang nagmamalinis. Na noble siya, na wala siyang tinatago. Yes. No, yun yung strategy nila, soundbite. Yan lang yung papalabasin nila. Tapos iikot-ikutin nila, iti-twist-twist na nila yan hanggat parang ang lumalabas ay ang pinapabuksan niya na libro ay yung what do you call that? Extraordinary funds. Iikot-ikutin nila kasi mga sinungaling yan sila Franz Castro. Sige nga, Franz, yung may extraordinary funds, ibuksan natin yan. Doon tayo magsimula. Doon tayo magsimula. May kulang pa yung challenge mo. Pati yung mga kinulimbat ng ACNA, Butaw. Correct, yung Butaw, Franz. Na pinapahanap sa kanya ngayon ng mga guro, led by Vice President Sara Duterte, sa napunta for 12 years daw pala, ma'am, ay umaabot sa 39 million pesos ang estimated collection nila. Saan napunta ito? Unahin natin yan, Franz, kasi kawawa ang mga guro. Ibalik nyo yan kung hindi nyo may paliwanag sapagkat until now, you are doing mandatory payroll deduction without agreement by the DepEd leadership right now. Paano nyo nagagawa yon? Yun ang questionable. Kaya tinatawag namin na ang Alliance of Communist Teachers ay numero 1 kutongerong group ito. Eric, I have another Kasi question. wala explanation, kutong ng kutong lang. No, I have another question, ha. Kasi I found out during the weekend na maraming lumalabas pala sa mga group chats tungkol kay Mayor Inday, kay Vice President, na yung dinidikit pa rin yung corruption, no? Na hindi nila madikit-dikit, pero lumalabas kunyari na private citizens ang nagsasabi ng kwento, na dissatisfied sila, na ganyan-ganyan. Maaari bang CPP ito? Pwede. Kasi minsan gumagawa kami ng letter to the editor. Gagawa kami ng group na kung titingnan mo, very noble. Like Movement Against Disinformation. Kunwari sina Tony Labinya, pero sa likod sila pa rin ang CPP. Pati sila Norma ba yun? Yung last time, yung letter to the editor. Yung sa simbahan na taong bayan na nagkakaisa. Brother Franco, mayroon pa silang ginawa noon, yung kontradaya. Yun pala yung Professor Danilo Araw na CPP sa UP Diliman. So kung hindi mo kilala itong Infrawatch nila Tonyo Cruz at nila Terry Ridon. Dami pala talaga nilang organisasyon. So kung hindi mo alam na sila, ang galing ng kanilang nagbabantay doon ng korupsyon sa mga build project ni Pangulong Duterte, yun pala sila din. Kaya sa tanong ni Ma'am Lorraine, ginagawa ba nila yung mga pagbibigay ng mukha na kunwari ibang tao ang nagsasalita, pero yung mensahe ng pag-atake sa kanila pa, exactly, Ma'am Lorraine. That's the purpose kung bakit nalalangoyan nilang Rappler. Nagbuo sila ng langoy sa inyo, JP. Exactly, the purpose is to amplify the message to come not only from traditional known CPP propagandists,